Hirap bang makabangon sa baha at landslide ang mga residente ng Bataan? Nangangamba pa rin silang maulit na naman ang mga sakuna sa susunod na linggo dahil mayroon na namang paparating na bagyo. Live mula sa Delalupihan, Bataan, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Mon, anong ginagawa ngayong paghahanda ng mga residente dyan? Julius, nandito ako ngayon sa Barangay Pentor sa bayan nga ng Dinalupian sa Bataan kung saan sinamantala ng maraming residente rito yung aliwalas at init ng panahon para gumawa ng mga sandbags gaya nito mga nakapaligid sa akin. Kinatatayuan ngayon, no? Ito'y bilang proteksyon daw dito sa paligid ng ilog matapos masira ang mga bahagi rin ng river slope protection. Pero bukod sa baha, nangangamba rin ang mga taga-Dinalupihan na baka maulit daw yung mga insidente ng landslide oras na lumakas na naman ang ulan sa susunod na mga araw. Malalaking tipak ng bato, bahagi ng nagbagsakang mga puno at magkasamang lupa't buhangin. Ito ang iniwan ng landslide sa Barangay Bayan-Bayanan sa Dinalupihan, Bataan. Kasunod ito ng mahigit 2 linggong walang tigil na ulan sa probinsya. Ang isang bahay nga, bubong na lang ang makikita matapos mapuno ng lupa at bato ang pader nito sa likod. Nagkalat din ang ilang gamit at mga bato sa dinaanan ng baha. Sing taas ng tao o mahigit 5 talampakan yung laki ng mga gumulong na bato dito sa lugar galing sa bundok. Closely monitored o mahigpit na binabantayan ng mga otoridad itong area, lalo't may pangamba na posibleng magkaroon pa rin ng mga pag-ulan sa mga darating na araw. Naabutan namin sa lugar si Nanay Sherlina na balot pa rin ng trauma. Ilang metro lamang kasi ang layo ng kanilang tinitirhan sa pinangyarihan ng landslide. Kung narinig ko nga po tumunog dyan, tug, gumanyan. Kaya yung pala, bato na, nalaglag siguro. Tapos, ding! Nag-eating po, sir. Kung hindi kami makatakbo talagang, mamamatay kami. Kami mag-iina. Itinuturing na indigenous people o IP community ang lugar. Kakaba-kaba sila hanggang ngayon, lalo't may weather forecast na posibleng ulanin na naman ng Bataan sa susunod na linggo. Pag bumagsak ang ulan, ayun, nagkakaba na ako. Sabi ko, Lord, ito na naman. Bahala ka na po sa amin. Hindi nga po kami natutulog ngayon kami mag-ina. Ala naman po kami paglikasan na ibaluti eh. Sa ngayon, itinuturing ng danger zone ang mismong dinaanan ng landslide. Inaaral na rin ng Dinalupian LGU ang posibleng paglikas sa mga pamilya na nakatira malapit sa lugar. Binabalaan din nila ang kanilang mga kababayan sa posibilidad talaga ng mga landslide lalo't may tuturing ng saturated o malambot ang lupa lalo sa bundok. Mula nung nag-start po yung buwan ng August, walang palya po yung naging pag-ulan. Yung tubig po talagang nasa ilalim na po ng lupa, malambot na po yung lupa. So yung tendency po niya dahil malambot na po, lalo dito sa elevated part, dudulak po yan at bababa po siya. Lalo na po malakas po yung tubig. Balik normal na ang level ng tubig sa maraming ilog sa bayan. Mas maaliwalas na rin ang panahon, kaya sinamantala ito ng mga residente ng Barangay Pagalanggang para gumawa ng mga sandbag. Daan-daang sako na puno ng mga buhangin ang itinatapal nila sa mga bahagi ng river slope protection na pawang nagkabitak-bitak at gumuho na. Aabot sa halos 4 na metrong haba nitong river slope protection ang nasira nitong kasagsagan ng halos 3 linggong walang tigil na pag-uulan. Kabilang ito sa nilalagyan nila ngayon ng sandbag bilang proteksyon na rin dito sa lugar. Pawang mga residente at LGU na lamang ang nagtutulong-tulong sa paggawa ng mga sandbag, lalo't madalas mabilis tumaas ang katabing ilog tuwing malakas ang ulan. Napakalaki po ng tubig talaga, umabot po ng 1 meter na lang lalampas na po dito sa pinaka widening ng riprap natin. Mga per shade lang po to, kumbaga sakit. Pero kailangan po talaga ma-riprap po ito. Nitong Hunyo, naglatag na rin ang mga sandbag sa bahagi ng dike. Pero sadyang hindi raw nito kinakaya kapag malakas ang ragasa o agos ng tubig sa ilog. Hiniling na raw nila ito sa DPWH pero naantalang gawin matapos suspindihin ng lahat ng mga flood control projects mula nang pumutok ang kontrobersya. Naglalagay po kami ng pansamantalang sandbag para po mapigilan po ang epekto po. Posible pong lumala po yung mga sira at pag tumaas po ang tubig, maaari pong pumasok po at makasira po, makapinsala po sa mga kabahayan po.
Julius, mga kapatid, nakatayo ako dito sa pinagpatong-patong na libo-libong mga sandbags na ginawa ng mga residente ng Barangay Pentor, katuwangan lokal na pamahalaan ng Dinalupihan. Ito kasi kinatatayuan ko, ito yung pinaka nabutas na part na ang pinaka-itsura kasi nitong ilog, paliko, kaya yung agos ng tubig kapag malakas yung current dito, pinaka-bungabanda, talaga nabubugbog niya yung pinaka-konkreto kaya nagkakabitak-bitak at nasira. Ito yung pinaka-pinoproteksyonan kahit paano nitong mga sandbags, pero nakita rin namin na yung ibang mga sandbags dito halos talagang nasira din dahil nga sa mga nagdaan na mga pag-uulan nitong nakalipas na 2 linggo, no? Ininspeksyon na raw ito ng DPWH at nangakong aayusin oras na gumanda na raw ang lagay ng panahon. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.